Ma-mature ka na. Okay guys, Patuloy mo lang how yun. to build a YouTube. Yung mga basurang tao kagaya ni Chon Sang Yol. Ouch, 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 ouch. Sa lugar, pauwi na ako. Huwag ka magpagabi masyado. TRB2. Ako si Juan Quite, head ng Miretehan Party. Gaya ng nabanggit ko sa huling press conference, ang ERPB ay grupong binuo para sa personal na paghihiganti. Ang mas malaking isyu rito, kung sasabihin lang nilang pinaglalaban lang nilang karapatan sa edukasyon, hindi natin sila mapipigilan. Dahil yun sa extra legal Article 8 sa Establishment Act. Lahat ng kilos ng inspektor na nagsasagawa ng on-site guidance at case investigation ay hindi sakop ng mga batas ng ibang organisasyon. Lumalabas na pwede rin pumatay ang isang inspektor at hindi siya pwedeng panagutin sa batas. You don't need Natutuwa siguro kayo sa pagulat nila sa ngayon. Pero siguradong magiging trahedya ito sa hinaharap. Teka, ano sinabi mo naman saan? Ang galing mo mag-invento! Ang kalokohan na yan! Minister of Education. Yung trial 2 years ago, naalala mo pa ba? May nakilala akong taong naalala ang araw na yon ng mabuti. Narito ba si Mr. Yoon Sun Yol, yung prison guard? Dito po. Dito ka, Sarah. Yung nasaksahan mo nung araw na yun, maaari mo bang ilarawan sa aming lahat? Pagkatapos ng paghahatol, nung ihahatid na dapat si Chog Yuchol sa pihitan, may lalaki pong nagtangkang sagasaan siya gamit ang sasakyan. Ang tinutukoy mong lalaki sa kwento, ito rin ba siya? Opo, siya nga po yun. Kahit nabigo siya sa huli, nagtangka pa rin siyang pumatay ng tao dahil sa sobrang galit. Pero ginawa pa rin siyang inspector ng Ministry of Education para sa ERPB. May karapatan ba mga tao ito na banggitin ng edukasyon? Kahit anong mangyari, dapat mabuwag ang ERPB. Witness, bumalik ka na sa pwesto mo. Minister Cheng Kangso, maaari ka na sumagot. Ala. Bago yung argumento ko, may nakarating po sa akin mas mahalagang issue. Sa palagay ko, dapat muna natin yung pag-usapan. Usap, sir. Tigilan niyo po siya sa magsabi ng issue na walang kinalaman dito. Sige na kayo. Ako nang bahala sa proceedings. Itong mga nakaraang linggo, nagsagawa ang ERPB ng investigasyon sa Chukmyong Foreign Language High School. Bilang resulta, natuklasan namin ang koneksyon sa pagitan ng gurong si Chon Sang Yol, mga magulang ng mga estudyante, at ng Novice Institute na nagdodoktor ng marka. Sa pamamagitan ng Novice Academy, nakukuha ni Chon Sang Yol ang mga exam ng maaga at ngayong midterm exam, ipinakita niya ito sa estudyante. Pero, ibubunyag ko ang mga pangalan ng mga magulang na kasabwat ni Chon Sang Yol sa pandodoktor ng grades ng mga bata. Asawa ng PH Group Chairman, Kim Yong-ran. Yan Media CEO, Jeff Ilgun. Ex-Tax Commissioner, Ju Yan-ju. Ex-Seoul Western District Prosecutor, Kim Jin-chul. Dual Semiconductor CEO, Lee Jin-bo. Ex-Environment Minister, Kim Wee-jin. SEO Bioresearcher, Pastor Ho. Ex-Technologist, Sung Woon-yung. Ex-Culture, Sports and Tourism Vice Minister, Kim Jung-ho. Yelsong Pharmaceutical CEO, Ko Tae-yun. Yonel Corporation CEO, Kim Sang-hee. Marion Bank Uido Branch Manager, Kwon Min-ho. At yung huling pangalan dito, National Assemblyman, Lee Chol-myun. Ano mang kalokohan yan? Slander yan! Sinisiraan mo kami! Sinasabi ko, ididimanda kita ng defamation! Tama na! Tumahimik ka kung ayaw mo mabalandra ang mukha ng anak mo sa balita. Di ba kayo nahihiya? Bakit kapag edukasyon ng mga anak niyo ang binabatikos, kahit ano pang trabaho niyo o party, nagiging bulag, pipit, bingi kayo? Nagpapakahangal kayong lahat.
Ang isang guro na siyang dapat pinakapatas humusga. Pinressure niya ang batang may mababang background. Sadyang pinababa ang grades ng bata at hinagdangan sa pag-unlad. Dati. Matatawag mo bang teacher yan? Hindi lahat ng tinatawag na guro ay nagtuturo talaga. Sinong nagsasabi na ang ERPB ay umaatake lamang ng kabataan? Sino naman ang nagsasabing mga guro naman ang inaatake namin? Nagkakamali kayo. Wala kami sa panig ng teacher o ng estudyante, kundi sa panig ng biktima. Ito mismo ang dahilan kaya may ERPB. Para sa mga estudyante, hindi magawang makapagpapagod at para sa mga teacher, hindi magtuturo. Sa inyong pinipersonal ko, kundi kaya ng batas, dapat may manindigan pa rin sa katarungan. Hindi ba yun lang ang paraan para makabangon ng mga biktima? Ang mga estudyanteng pumasa ng dahil sa pandaraya, kasama yung mga tumutulong sa kanila. Ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba ang patas ng mga. Sisiguruhin ko rin hindi maapektuhan ng mga mahuhusay na teacher ng dahil sa mga pasaway. Sean Casey. Sana Kasi ikaw mo the light. Why we're going to die young? Jessica. guro ng mga bata. Abridjan. Tayo kayo. Jessica. Hey, Jessica. Mamaya. Hey, Jessica. Later. Ay, sadyang nasa ka na. Hell no. Umuwi ka na agad. Pinawalaan ko lahat ng mga taong na-COVID. Huwag nyo nang subukan tumakas mga bro. Nasa no-fly list na kayong lahat ngayon. Ang galing ng equipment ni Deputy Bong. Kaya nagawa natin yun. Mukhang mamahalin Oy, niya. oy, 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 oy. Gusto mo buhatin ko? Hindi na, kaya ko na. Ma'am, sandali. Maging pake. Jessica. Maraming salamat. Jessica. Pahajoy ba ka? Pahajoy ba mamaya. Salamat po. Gawin mo lang yung dati mong gawin. Kiss me the most of the tight nagtuto na tayo. Heartbeats, surawit lang po. I just did it. Hell no, hell no. Jessica. Jessica.
Judge ka? Judge ka? There's 130. Judge ka? Aboy Jami. Ginagawa ang psychological evaluation na tulad lahat ng elementary teachers nationwide. Pero ano ang negative result ng evaluation na ito? Kaya hanggang maaari, maging honest kayo sa pagsagot. Pupunta ka na ba rin sa clinic na sinabi ko? Yung tungkol sa mukha mo, kasumis na malala. Okay. Miss Churchill, Huwag na kami. Kahit sa psychological evaluation mo, hindi ka na muna kasama sa klase simula bukas. Akala ko wala negatibong resulta. Walang kahit na isang Okay guys, the tutorial has ended. Okay, please bye bye.